At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito. Kitang-kita naman kung ano ang nakatusok sa gulong ng ating customer. Size 14 po ang pinaka-tornilyo nito mga agulong. Pasensya na rin mga agulong, hindi ko na rin napakita yung pagtatanggal. Ang akala ko dun sa aking video ay naka-play. Buti na lang, nag-double check po tayo. Tara, tanggalin muna natin ang tornilyo ng ating customer. Sa mga ganitong sitwasyon ng butas ng gulong, hindi po pwede talaga itong ipatch. Kahit sabihin natin na gusto niya ipapatch ay hindi po pwede. Ito nga po pala ang tornilyo niya. Size 12 yung pinaka-threaded. Tapos yung ulo niya 14. Tara, silipin na muna natin. Sabayan nyo kung gaano kalaki po ang butas ng gulong na ito. Ang laki po, kitang-kita po yung labas. Sulyap na sulyap po ang pinaka-compressor ko dyan na kulay pula. Pinipilit sana ito ng ating customer na ipapatch. Sabi ko, sir, hindi po pwede ipatch yan dahil napakalaki na po ng butas ng inyong gulong. Ang mai-advise ko lang po sa inyo ay lutuan. Ito nga po pala ang aking ginagamit, isang SRM Quick Tire Core. Napakaganda po ng pagkagoma nito dahil class A po ito at talagang tinatawag itong fusion. Ang ginawa ko dyan mga agulong, gumupit po ako ng strip at para maipasak doon sa pinakabutas niya. Kasi kung ordinaryong gagamitan ko lang ito ng diretso vulcanized ng gum ay maaari po siyang mapasakan ng bato or mapasukan ng tubig. Sa pamamaraan na ito mga agulong, may iwasan po natin na mapasakan at malagyan ng or mapasukan ng tubig ang pinakabutas niya. Ito mga agulong, ang kondisyon ng ganitong mga butas na mga nababalian ng mga steel ply, malaking possible po siya na hindi na tumagal ang lifespan ng gulong or maging oblong na po siya. Kasi gawa ng nagbabounce po yan, yung pinaka steel belted niya ay wala na sa magandang kondisyon kaya na-oblong pag malalaki na po ang butas. Dito mga agulong, gumupit na nga po ako ng final na ilalagay natin. Pinagtakip ko po yan para medyo makapal na po ang ating gum na ginagamit. Kasi yung ating gum ay manipis pero quality po yan. Minsan kasi mga agulong, sinisisi tayo sa pagbubulkanize lalong-lalo na pag nilulutuan po natin. Nagkakaroon po daw siya ng pagkaoblong pag nilulutuan. Depende po yan. Maraming case po na talaga na yung pagluluto ay hindi naman talaga nakakaoblong. Ang nangyayari kasi yung butas ng gulong natin, nabalian na po kasi siya ng steel ply, nagkakataon talaga tayo ang sinisisi dyan. Or minsan ayaw na nilang magpaluto kasi gawa ng nakaranas po sila ng pagkaoblong sa pagluluto. Tara, silipin muna natin ang ganitong kagandang pagluto ng ating ginagawa. Yung pinakaumbok na po yan mga kagulong, yung gum po natin na pinasak yun para kahit mapuwersa siya ng hangin, hindi po siya mabubutas. Kasi minsan, pag wala tayong pasak na ganoon, sa mga butas na malalaki, itinutulak po siya ng pressure. Kaya dapat sa mga ganong kondisyon ng pagluluto at malaki ang butas ng ating gulong, ganun po ang proseso. Napakaganda po niyan at talagang quality ang masasabi natin na ating tinarabaho. Take note mga agulong, minsan kasi sa kondisyon na rin ng gulong na pinapagawa sa atin, may edad na or nabalian na siya ng steel belted, nagkataon lang talaga minsan tayo napag-abutan. Hanggang dito na lang.